Okay guys, welcome sa ating continuation ng influence line na topic natin. So for this video, try natin mag-solve ng isang problem. Okay? So sabi dito, meron na tayong beam na 12.5 meters long. Simply supported siya, which is 1 meter from the left end and 1.5 meter from the right end. So hindi siya dulot-dulo yung support, no? May naka-overhang na part. Okay? Sabi niya, meron daw tayong highway uniform load na 10 kN per meter at saka concentrated load na 100 kN. So, atong mga to, moving load yan, no? Moving load yun mga yan. Okay? Sabi niya, ang shear daw, pinapacheck niya yung shear at point C, which is 6 meters from the left support daw. Okay? Ngayon, ang tanong niya, determine daw yung length on the beam na kung saan mo ilalagay yung uniform load para makapag-produce ng maximum na positive shear. Pangalawang tanong naman, anong length yung lalagyan mo ng uniform load para makapag-produce ng maximum negative shear. And then C naman, determine the maximum shear. So pag wala siya sinabing positive or negative, automatic ang tinutukoy niya dyan, yung absolute na maximum. So regardless dun sa sign, ang kukunin mo yung mas mataas yung magnitude. Okay? Okay, so para ma-solve natin yan, drawing muna natin yung beam. Ayan, so meron tayong A. Ito yung supportan sa A, supportan sa B. Yun yung pinapakuha niyang point yung C, which is 6 meters daw yan from the left support. Okay? So, yun yung figure natin. 1 meter from the left end, andun yung support. 1.5 meter from the right end, andun yung isang support. And then, 6 meters from the left support, andun yung point C. Ito yung hahanapin natin yung ito yung pinapasolve niya. Ano daw length, saan mo ilalagay yung uniform load mo, no? Saan mo ilalagay yung uniform load para makapag-produce ka ng maximum positive shear sa C. Okay? So, para magawa natin yung, kailangan natin gawan ng influence line yung C para makita natin yung saang point natin mamamaximize yung shear sa C. So, kailangan natin, gawa natin ng influence line yung shear sa C. Okay? Ngayon, paano ba tayo gumawa ng influence line? Ganito tayo, okay? Imagine natin, ito palaging gagawin natin, mag-imagine ka lang lagi ng point load. Okay? Point load dito sa ating member. Okay? Ngayon, ikaw bala kung saan mo siya lalagay. Dito or dito, dito. Hindi naman nagmamatter yun. Basta, ilagay mo siya somewhere dyan, bigyan mo siya ng distance from the left end. Okay? Bigyan mo siya lagi ng distance from the left end. Pwede rin naman from the right. From the right end ka mag-solve, pero mas nakasanayan kasi natin from the left end eh. So, sa left end na lang tayo mag-solve. Okay? So, yun ang gagawin natin. Ngayon, kapag nagkabit ka ng point load dyan, syempre magkakaroon tayo ng reaction sa mga supports. Okay? Ngayon guys, pansinin natin. Try natin kunin yung reaction sa A, no? Reaction sa A in terms of the X. Okay? So, para makuha natin yung reaction sa A, mag-moment tayo sa B. Okay? Kapag nag-moment tayo sa B, yan ang reaction natin sa A. Tama? So, reaction natin sa A, multiplied by moment arm, 10, minus, counterclockwise, moment arm ng 1, itong point load, papunta dun is, itong buong to is 11, minus yung X. Yun yung matitira. Okay? So, negative 1 times 11 minus X. Ang reaction mo sa A, transpose lang, ayun ang reaction mo sa A. Tama? 11 minus X over 10. Okay? So, ibig sabihin yan guys, ang reaction ng A mo, nagva-vary siya kapag nag-vary din yung position ng point load mo. Tama? Okay. Ngayon guys, para makuha natin yung shear sa C, kailangan natin hatiin yung beam para lumitaw yung shear. Tama? So, hatiin natin siya. Since nakuha natin yung reaction sa A, hatiin natin siya sa na in a way na titingin tayo sa left part, okay? Pag hinati natin siya, ang i-analyze natin yung left part. Yun yung reason kaya natin kinuha yung reaction sa A, okay? Ngayon, kung gusto mong i-solve yung shear sa C na ang ina-analyze mo yung right na part, ang kunin mo yung reaction sa B, okay? Pero since kinuha natin reaction sa A, kakat natin siya, ang i-analyze natin yung left part, okay? Ngayon, kapag kinat mo yan, anong lilitaw dyan? Yung shear and yung moment. Additional lang, guys, meron pa kasi tayong sinusundan dito na sign convention, no? Kapag naghati ka ng beam, kunwari, hinati mo ang beam na to. Ito, meron kang beam na to. Tapos, hinati mo siya dito. Yan. Palagi, ang reaction mo dito pag ganyan, negative shear and negative moment. Okay? Kapag naman hinati mo siya dito,
yan ay positive, okay? Yun ang, ano natin, yun ang positive shear and positive moment, okay? Clockwise, upward, downward, counterclockwise. Okay, so yun ang sign convention natin, no? Ganyan ang itsura, no? Pag ganyan, and pag ganon, okay? So, dahil ito, humarap tayo sa kaliwa, ito ang reaction niya. So, parang ito yan, no? Nakaganyan tayo, okay? Kaya ito yun, okay? So, I hope na-gets nyo yun, no? So, sundan natin yun, no? Kasi yun ang fina-follow na sign convention ng mga problem madalas, no? Tulad na, importante yung sign convention kasi nagtatanong siya ng minsan ng ganyan, maximum positive shear, no? So, kaya importante yung sign convention natin, no? Ngayon, kunin natin yung shear niyan. Ngayon, i-analyze natin yung kaliwa, no? Huwag nyo nang tignan tong kanan kasi hinati na natin siya. Tong kaliwa lang. Para makuha natin yung shear dyan, mag-summation lang tayo ng vertical. Tama? Mag-summation tayo ng vertical dito sa section AA natin, yung kaliwang part. So, yung reaction sa A, which is 11 minus x times 10, yun. 11 minus x times 10. 11 minus x over 10, I mean. Minus 1, yung point load natin. Minus yung VC, kasi pababa. And then, hanapin natin value ng VC, transpose lang. Ay, ng value ng VC, okay? So, guys, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, guys, yan yung value ng C mo, yung shear mo sa C, habang gumagalaw yung point load mo sa beam. Okay? Ayun yung X, oh. So, pwede natin gawa ng table yan, actually. So, pag ginawa natin ng table yan, ayan ang lilitaw, okay? Ngayon, paano nakuha yan? Okay, imagine natin, guys, no? Ito yung calculator natin. So, 11 minus X over 10 minus 1. Ngayon, imagine nyo, guys, ang X mo 0. Try natin ang X natin is 0. Kapag ang X mo is 0, nandito yung point load mo. Nandito. Ngayon, kapag daw nandito ang point load mo, ito ang reaction ng C mo. Equal natin. Yan ang reaction ng shear mo sa C. 0.1 kN lang. Yun ang ibig niyang sabihin. Okay? Ngayon, try naman natin. Kapag ang point load mo nandito sa A mismo, or ang X mo nun is 1 meter, nandito siya sa A mismo, ang reaction ng shear mo sa C is 0. Bakit si 0, guys? Kasi nga, di ba? Kapag ang point load mo nasa reaction mismo, ang buong timbang ng point load na yon kakainin lang ng reaction. So, kung kinain na ng reaction yung buong binubuhat ng beam, wala nang bubuhatin yung ibang part ng beam. Tama? Kaya 0 ang shear mo dun. Wala na siya mararamdaman kasi binuhat na ng buong support yun. Okay? Ngayon, paano naman kapag nasa mismong point C yung point load mo, which is 1 meter and 6 meter, or at 7 meters. Nandito na siya mismo. So, yan ay 7. Negative 0.6 na. Okay? Ngayon, guys, bakit dalawa? Ba't dalawa yung value natin? Okay, guys, ganito yan, no? Kapag kasi ang point load mo nandito sa mismong point na to, dalawa yung mismong point load mo nandun sa section kung saan mo ina-analyze yung shear or kung ano man yung force na yun. Dalawa yung magiging value mo kasi. Yung isang value mo, kasama yung point load. Yung isang value mo naman, hindi kasama yung point load. Okay? So, try mong alisin yung point load. Solve mo ulit. Ayan ang isa niyang value. Okay? 0.4. Okay? So, negative 0.6 and 0.4. Palagi yun, guys, no? Kasi, ibig sabihin dun, guys, at that point, dalawa yung shear na mararamdaman mo. Isang negative, isang positive shear. Yun ang ibig niya sabihin dun. Okay, kasi, yung point load mo kasi nandun sa mismong point na yun kung saan mo hinati. So, itong 1 na to, paghahatian niya. Okay? Kaya pansinin nyo, guys, kapag pinag-add mo, ayan o, 0.6 at saka 0.4, mag-i-equal yan saan? Sa 1. Okay? So, ibig sabihin lang kasi nun, yun nga, gaya na sabi ko, yung point load na yun, pinaghatian nung shear sa point na yun. Isang negative and isang positive. Okay? I hope na-gets nyo na. Ayun, kaya isa ring clue yun para malaman mo na tama yung ginawa mo. Dapat kapag yung shear mo at that point, pag pinag-add mo, mag-equal dapat dun sa 1. Yan, 0.6 and 0.4. Okay? Ngayon, guys, imagine natin. Itong equation natin sa baba, itong 11 minus x over 10 minus 1.
applicable lang yan kung yung point load mo nandito pa sa kaliwang part na hinati mo. Paano kung ang point load mo lumampas na nandito na sa B? Meron ka pa bang 1 dyan na makikita sa equation mo? Wala na, tama? Kasi kapag inanalyze mo yan, ito nasa kaliwa, hinati mo sa kaliwa, wala na yung point load mo dyan, nakalampas na siya sa section na to. Nasa kanan na siya. So, ang vertical forces mo na lang dyan is yung RA, tsaka yung VC. Okay? So, kapag isosolve na natin yung point load mo na nasa point B na siya, which is at 11 meters yun, ang X mo, yan, 1 plus 6 plus 4, nandito na ang point load mo. 11 meters yun, tama? Pag nasa 11 meters na siya, wait lang, hindi mo na isasama yung negative 1 dyan. Yung negative 1, no? Wala na siya dyan eh. So, X na siya dyan. 0 na siya dyan. Okay? Huwag niyo kalimutan yun, ha? Kaya dapat, medyo, ma-imagine mo agad, no? Yung figure mo din para hindi mo na ginagawa per point yung influence. Kasi dapat ang ma-master din natin dyan yung bilis sa pagsosolve din. So, wag na natin gawan ng panibagong equation yun na kung saan nandun na yung point load mo. Okay? So, sana ma-imagine na lang natin agad na aalisin na natin yung 1 kapag nandun na tayo. Okay? So, ang ginagawa lang naman kasi natin dito, guys, kinukuha natin yung mga value yung influence line nung shear natin sa C at every point. No? At every significant point. Which is, yung mga significant point na tinutukoy ko, yung mga dulot-dulo, point sa support, point dun sa mismong hinahanap mo. Yun lang naman yun, okay? So yan, kapag nasa 11 meters naman, nandito na sa B, try natin, 11 meters. 0. Okay? So, bakit siya nag-0 na naman? Kasi nga, guys, yung load mo, nasa support B. So, anong gagawin ng support B? Kakainin niyang buo yung 1 na yun. So, wala nang i-resist yung other parts ng B. Kaya 0 na rin yung shear mo dun. Okay? And then, kapag naman nasa dulo na, nandito na sa dulo, which is 12.5 meters, ang reaction nung shear mo sa C is negative 0.15. So, doon natin na gawa yung table. Okay? Ngayon, guys, pwede na natin, para mas ma-imagine natin yan, gawin natin yung mismong influence line niya, yung graph niya, no? Ito ang itsura niya. Ayan. Okay? So, at 0, dito yung 0 meters, ayun, 0.1, positive. Consider natin yung sign, ha? Importante yung sign. And then, yung A, yun yung support. At point A, diba? 0 siya. Ayun, nasa 0. Ang nga pala, ang influence line, guys, palaging linear, no? Ang graph niya. Hindi ka pwede magkaroon dyan ng parabolic graph or straight line. Palaging linear, no? Palaging pa-triangle. Okay? So, yan, 0. Pagdating niya sa point C natin, ayan, negative 0.6 at saka 0.4. Tama? Negative tsaka positive 0.4. Nakita nung nakuha natin kanina. Ayan. Ang tinutukoy natin. Okay? And then, at point B, 0 ang value mo dyan, di ba? Ayun, 0. 0 siya mismo. And then, at point 12.5 meters yung sa dulo, negative 0.15. Ayun siya. Okay? Ngayon, guys, pansinin natin. Yung influence line natin, guys, meron siyang positive and negative parts. Tama? Ito yun. Yung nasa taas na part, syempre, yun yung positive. Yung nasa babang part, yun yung negative. Okay? Ngayon, guys, ibig sabihin nun, yung mga nasa taas na part mo, yun yung positive shear. Yung nasa babang part mo, yun yung negative shear. Okay? So, kaya sinabi ko kanina na importante yung sign convention natin. Kasi kapag, example lang, binaliktad mo yung sign na yan, ang influence line mo babaliktad din. Ang tendency na mangyari dun, magkabaliktad yung sagot mo sa A and B. Okay? So, mamali ka na. So, kaya importante yung sign convention natin na to. Okay? Okay. Ngayon, ang una niyang tanong, determine daw natin yung length on the beam where the uniform load must act to produce the maximum positive shear. Okay? So, ganito ang concept niyan, guys. Okay? Pag mag-a-apply ka ng uniform load, ang gusto mong ma-achieve is yung maximum positive shear. Di i-apply mo siya dun sa lahat ng part na positive. Saan ba yung mga part sa influence line natin na puro positive yung shear? Ayun, eto, at saka to. Ayan, yung naka-yellow na part. Okay? Ano ba length niyan? Ayan ang length niyan, di ba? 1 meter, ayun. At saka 4 meters. Ito yun. So, dyan mo ilalagay yung uniform load mo. So, anong length yan? 1 and 4. Ilan yan? 5 meters. Yun na ang sagot sa A. Okay? How about naman yung
Kung gusto mo ma-produce yung negative shear, saan mo ilalagay yung uniform load? Ilalagay mo ang uniform load, syempre, dun sa lahat ng negative na part ng shear mo. Asan ba yung mga negative na part ng shear mo? Ayan. Which is 6 meters and 1.5 meters. So, anong length ng beam yung lalagyan mo ng uniform load? 7.5 meters. Pag-add mo lang. Okay? Ngayon guys, para hindi na rin madoble yung solution natin. Kasi dalawa yung, ang tinatanong niya sa pangatlo, determine daw natin yung maximum shear. Guys, dalawa kasi yung pwede mo maging maximum shear dyan. Either isang maximum negative o yung maximum positive. Ang kukunin mo dun sa dalawa is yung pinaka-max talaga. Yung absolute maximum. Nakakatamad naman kung isa-solve mo pa yung maximum positive at saka maximum negative, di ba? So, sa mga ganitong pagkakataon na medyo obvious naman kung sino yung mas mataas na value, yun na lang yung i-solve natin, no? So, pansinin natin yung influence line natin sa positive. Yung mga height natin, 0.1 lang and 0.4. Tapos, ang length niya is 1 meter and 4 meters lang. Tignan nyo yung positive, yung negative, guys. Ang negative, 0.6 and 0.15. Tapos, ang length niya, 6 tsaka 1.5 meters. So, sa tingin nyo, sino mas malakas? Yung positive o yung negative? By observation, makukonclude natin yung negative na part yung mas malaki. Tama? So, ibig sabihin, ang conclusion dun, mas marireach natin yung maximum shear kapag ang sinagad natin is yung negative portion. Okay? Okay, baka naisip nyo, bakit di natin try lagyan buo? Hindi pwedeng gawin yun. Kasi pag nilagyan mo buo, magkakaroon ka ng positive at saka negative. Magkokontrahan sila, maglalaban sila. So, magma-minus sila sa isa't isa, magsusubtractan sila. Bababa yung value ng shear mo. Okay? So, kapag hinahanap natin yung maximum, pili lang tayo kung negative or positive. Okay? So, dito, pili natin negative kasi obviously naman, mas marireach niya yung maximum shear niya dun sa negative portion. So, ibig sabihin, ilalagay natin yung uniform load natin sa negative and yung concentrated load natin na gumagalaw dun sa negative din. So, saan natin siya ilalagay? Dito. Yan. Okay? So, yung uniform load natin na 10 kN per meter, dito natin ilalagay. And dun din sa dulo. Dun natin. And then yung 100 kN, syempre, saan mo ilalagay? Sa 0.6 o dun sa 0.15? Actually, pwede mo kasi ilagay yung concentrated load anywhere. Anywhere dyan sa negative portion na yan. Pero syempre, ang hinahanap mo, maximum, edi ilagay mo yung 100 kN dun sa pinaka mataas yung value. Dito, 0.6. Tama? O ngayon, paano natin kunin yung load niyan? Yung mismong value ng shear. Paano natin gamitin yung influence line? Madali lang yan actually. Para sa concentrated load, i-multiply mo lang siya kung saan mo siya pinatong. So, 100 times 0.6. Yun na yung shear na nadulot ng 100 kN na concentrated load. Gets? Paano naman yung mga uniform load? Okay, ganito lang. Ang uniform load, multiply mo lang sa area ng influence line na pinapatungan niya. O area lang na itong triangle na to. Multiply mo lang yung area nito dito. Okay? Ganun din dito. Okay, so pakita natin yung solution. Ayan, so 10, ito yung uniform load, multiplied by the area ng triangle, which is 6 meters yung haba, multiplied by yung height na negative 0.6, multiplied by 1/2 area kasi ng triangle. Plus, yung ditong part naman, 10, yung load, multiplied by 1.5, yung length na to, multiplied by negative 0.15, yung height, multiplied by 1/2 para maging area. Plus, yung concentrated load, multiplied dun sa kung saan mo siya pinatong, negative 0.6. Add mo lang lahat yan. Yan na ang maximum shear mo. Okay? Ayun na. And also guys, sana na-guess nyo yung lahat yung yun, no? So, if ever man may tanong kayo, comment nyo na lang. Comment nyo na lang kung may manonood man nito. Okay? Try natin sagutin yan. And also guys, additional info lang. Kapag walang binanggit sa inyo na kung anong klaseng load yan, dead load yan or live load, automatic pwede mo siyang hati-hatiin na ganyan. Okay?
Pero kapag ang sinabi sa'yo, kunyari, meron kang uniform load na dead load. Dead load, guys. Ang dead load, guys, hindi mo pwedeng hatiin na ganyan, no? Tandaan nyo to, ang dead load, naka-apply yan sa all span. Okay? So, kahit na kinukuha mo yung maximum negative shear, kailangan mong ilagay yung dead load all throughout the beam. So, additional info lang yun, guys, no? Importante yan, no? Maraming ganitong trap, eh. Minsan, makukuha mo yung sagot nang hindi mo i-consider yung dead load. Pero mali yun, no? Kailangan mo i-consider yung dead load. Ang live load and yung moving load lang yung pwede mong galaw-galawin. Pero ang dead load, automatic, palaging nasa buong span yan ng beam. I-apply mo yan. So, ibig sabihin, guys, kapag nagkaroon ka ng dead load dyan, possible na bumaba yung shear mo dito. Kasi, tingnan mo, ang dead load mo, matatouch niya yung mga positive portion ng shear mo. Okay? So, ayun. Yun lang. Additional info lang yun. Okay? So, yun. Tandaan nyo yun, ha? Ang dead load, lagi naka-apply sa full span. Ang live load lang ang pwede mong hati-hatiin na ganyan. Tulad nung ginawa natin. So, since dito kasi walang binanggit, so, assumed yan as pwede nating hati-hatiin. Okay? And obvious naman kasi, ayun, ang tinatanong niya, saan mo i-apply uniform load? Ibig sabihin, pwede mong hatiin talaga. Okay? So, yun lang, guys. And also, huwag yung kalimutan yung sign convention natin na to. Okay? Importante yan. Okay, well, ayun lang guys for this video. Sana may natutunan kayo ngayon and see you sa next video. Thank you again for watching, guys. Bye-bye.